Sa ika-4 at nakaambang impeachment laban kay Sara Duterte, ang tingin ng mga political analyst at ilang mga netizen na desperada na si Inday Sara Duterte at nangihina ng saklolo sa Iglesia ni Cristo, at sa darating daw na January 13 o January 13 ay magkakaroon daw ng rally ang mga sinasabing miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nakakalungkot lang, dapat ang separation of church and state talaga hindi dapat paghaluin. Talagang parang itong isang hindi magandang senyales, lalo na sa mga namumuno sa kilalang Iglesia ni Cristo na sumali na sa politika. Ito talagang si Sara Duterte, no, dahil sa mga kanyang ginagawa sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President at DepEd, na mga sinasabing kataliwalian at korupsyon ang kanyang pinagagawa. Sa nagdaan din sinasabing EDSA People Power, wala namang nangyari noong nakarang taon na sinabi nila na dinumog daw, di umano ang EDSA, pero wala namang nakita na ganong karaming tao na talagang tumutulong sa kanya. Sinasabing para daw patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Kaya naman ang ginawa naman ngayon ay ang kanyang pagsaklo, kung humingi ng saklolo sa Iglesia nga ni Cristo. Talagang nakakalungkot lang, no, na talagang ang kawawa dito ang taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, no. Kung sakali nga talagang ito'y magkaroon ng sinasabing rally, talagang asahan na natin ang matinding traffic na dadaanan ng mga motorista, ang mga commuter na sinasabing dadaan kung saan lugar sila nandoon para lang ipahayag daw nila ang kanilang pag-upo sa impeachment case ni Sara Duterte. Dapat Inday, wala namang problema sa akin kung sinagot mo lang kung saan mo dinala ang confidential funds, lalo na ang iyong pondo sa DepEd. Wala naman sana ang impeachment case na ihahain laban sa'yo, pero hindi mo talaga masagot hanggang ngayon. Talagang sinasabing guilty ka sa korupsyon na nangyari sa iyong departamento. Sinasabing isa ka talaga sa pinaka-corrupt na politiko na umupuraw sa ating mahal na inang bayan, lalo na sa iyong pinaglingkuran sa Department of Education. Talaga daw na nilustay mo ang salapi ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbabayad nila ng buwanang tax na hinaawa sa kanilang mga sweldo. Ikaw naman ayahay lang sa iyong buhay, parang wala lang, at hindi ka yata naglilingkod bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. At talagang sinasabi nga na sa pagbaba at paglagapak na yung rating sa mga survey na naglabasan, talagang hindi ka na talaga magiging sinasabing maging number 1 contender sa Panguluhan sa 2028. Kaya ako naman po'y nananawagan sa ating mga kababayan na maging sinasabing mahinahon tayo kung ano man ang kahinat ng sinasabing peaceful rally na idadaos niya sa January 13 na Iglesia ni Cristo. At sana naman huwag magkasakitan at magkaroon ng hindi kaaya-ayang pangyayari para lang sa sinasabing pag-upos nila sa impeachment case ni Sara Duterte. Ako naman, kung ako naman ang tatanungin, talagang humarap ka na lang sa sinasabing impeachment case laban sa'yo, para siguro naman by this time may aatin ka na kung sakali man na ito ay matuloy, at may paliwanag mo kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan, lalo na ngayon sa hirap ng buhay. Hindi na talaga alam ng mga maralit ang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, kung paano itatagig ang kanilang 3 beses na pagkain na ilalapag sa kanilang pagkainan sa walang kumpay ng pagtaas ng inflation, pagtaas ng presyo ng crudo gasolina, pagtaas ng presyo ng bilhin at mga ilang serbisyong publiko. Talagang lugbog na ang ating mahal na inang bayan. Tapos talaga na itong ating mga politiko, puro na lang talaga politika ang kanilang inintindi, at hindi nila inintindi ang ordinaryong mga Pilipino na katulad nga ni Juan Pasang Cruz, talaga na talagang hirap na sa buhay. Ang tabayanan natin ang maaring mangyari sa darating na sinasabing prayer rally o peaceful rally
ng Iglesia ni Cristo para i-oppose ka impeachment cases ni Sara Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamadag dito sa ating pang-araw-araw na buhay at kaganapan natin dito sa ating mahal na ilang bayan.